Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 171. Kahit na inamin ni Alex sa sarili na siya ay isang natatanging individual, alam niyang hindi siya humawak ng kandila kay Elliot. Nagmula sa isang mahirap na background, palaging kinikilala ni Alex na ang mundo ay hindi patas. Marami siyang isinakripisyo upang maabot ang tuktok, ngunit ang ilang tao ay ipinanganak lamang sa pinakatuktok. Si Anastasia ay isang batang babae na nagustuhan niya sa unang pagkakataon na pinagmasdan niya ito, at pinaramdam niya sa kanya na lasing siya sa maikling pag-uusap nila. Sa bawat paghinga at ngiti niya, nagsisilbing dahilan para mas lalo lang siyang mahulog sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakatitig lang si Alex, nakakuyom ang kanyang mga kamao habang nasa tabi ni Elliot ang mahal niya. Nabigong mapakilo si Elliot, susuko na sana si Anastasia nang tawagin siya ng boses ng isang medyo may edad na, "O Anastasia, nariyan ka na. Halika, tulungan mo ako saglit." Ang nakita ni Anastasia ay si Naomi ay may mabait at mainit na ngiti sa sandaling iyon, isang bagay na hindi nakikita ng una araw-araw. "May kailangan ka ba ng tulong?" Tanong ni Anastasia na napalingon din si Elliot kay Naomi. Nang makita ni Naomi ang kanyang mukha, naramdaman ni Naomi na talagang lumaktaw ang kanyang puso sa kung gaano kaperpekto ang mukha ng lalaki. Ang tanging depekto ay ang malayo at malamig na aura na nagmumula sa kanya na nagparamdam sa kanya na parang isang hindi nakikitang hadlang ang nakapaligid sa kanya. At ito ang dapat nakagalang-galang na panauhin na binanggit ng iyong ama, Young Master Elliot. Mabilis na binati siya ni Naomi, "Hello, Young Master Elliot. Ako ang asawa ni Francis, si Naomi Lowell. Sana mahanap mo sa puso mo na patawarin kami kung may kulang sa venue." Dito, tumanggaw lamang si Elliot. Sa pag-iisip kung paano binubuli ng mag-inang duo si Anastasia noon sa kumpanya, hindi man lang niya itinataguyod ang common courtesy kung hindi dahil sa pagdiriwang na nagaganap noon. "Anastasia, sumama ka sa akin sandali. I have something urgent that could use your help," anunsyo ni Naomi, na nagkukunwaring parang may apurahang nangyayari. Dahil ito ang selebrasyon ng kumpanya ng kanyang ama ngayon, ayaw din ni Anastasia na magpabiya, kaya sinabi niya kay Elliot, "President Presgrave, aalis ako saglit. Mangyaring maging komportable ang iyong sarili." Pagkasabi nun, tumayo si Anastasia at umalis. Sa sandaling lumingon si Naomi, mabilis na ipinaalam ng matandang babae ang kanyang anak. Ang aktwal na dahilan kung bakit dumating si Naomi ay upang paalisan si Anastasia upang magkaroon ng pagkakataon na magbukas para sa kanyang anak, dahil si Elliot ang tunay nilang target ngayong gabi. Samantala, nakita ni Erica, na nakatayo sa di kalayuan, ang pahiwatig ng kanyang ina. Kaagad, naging balisa at nasasabik siya, gustong tumakbo sa gilid ni Elliot gamit ang salamin sa gilid. Tiningnan niya ang sarili ng ilang segundo bago sinasadyang ibinaba ang kanyang neckline at itinulak ang kanyang dibdib pataas, pagkatapos ay lumakad patungo sa kanya ng mapang-akit. Sa paglapit sa kanya, nararamdaman ni Erica ang kanyang hininga habang nakatingin sa matalas na silhouette ng lalaki. Sa bawat tingin niya sa kanyang malinis na sideburns at sa kanyang nakamamanghang side profile, mas lalo siyang nahuhulog sa charismatic na lalaki. Pagkatapos ng malalim na paghinga, nag-ipon siya ng pinakamatamis na tono na kaya niya at sinabing, "Hello, Young Master Elliot, dahil abala ang kapatid ko sa ibang bagay, hiniling ako ng tatay ko na samahan ka sandali." Pagkasabi nito, natural na umupo si Erica sa upuan ni Anastasia. Agad na naging mush ang utak niya sa segundong nakipag-eye contact siya kay Elliot, at hindi niya alam kung ano ang susunod na sasabihin. Sa sandaling iyon, si Erica, na gustong mag-transform sa isang prinsesa para lamang ipakita sa kanya ang kanyang pinaka-eleganteng side, ay walang kamalay-malay na ang lalaking nakaupo sa kanyang harapan ay nasaksihan ang away nila ni Anastasia noong isang buwan. "Hindi ko kailangan ng anumang kumpanya, salamat." Nang matapos ang kanyang pangungusap, kinuha ni Elliot ang kanyang telepono at nagsimulang mag-scroll dito, habang naglalabas ng malayong pakiramdam. "Ano ang tungkol sa ilang inumin, Young Master Elliot? Maaari akong magdala sa iyo ng ilan, kung gusto mo." "Hindi na kailangan. Prutas. Mayroong ilang mga bagong putol na prutas doon, kaya ko." "Hindi." Pinutol siya ni Elliot nang hindi man lang inaalis ang tingin sa phone niya.
Kahit alam ni Erica na mahirap lapitan at malamig si Elliot, hindi pa siya basta-basta sumusuko, dahil kontento na siya sa pagiging malapit lang sa kanya. Kung ganoon, gagawin ko na lang. Manatili dito sa iyo. Ipaalam mo sa akin kung may kailangan ka. Nakataas ang baba niya, tumingin siya sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay love-struck. Dahil hindi siya magawang paalisin ni Elliot, iniwan na lang niya ang isang taong mukhang love-struck. Sa kabilang banda, si Anastasia, na tinawag sa pantry, ay medyo natarante dahil hindi naman talaga kailangan ng tulong. May mangilan-ngilan pang ang mga trabahador na makikitang nakaupo at nagkukwentuhan. Kabanata 172. Ano ang maitutulong? Anastasia, tulungan mo akong tingnan kung tama o hindi ang dami ng alak dito. Tulad ng alam mo, ang mga empleyado sa mga hotel ay maaaring magkaroon ng hindi gaanong kanais-nais na mga gawi kung minsan. Ang malakas na boses ni Naomi ay umakit sa galit ng mga kalapit na waiter. Sa sobrang kahihiyan, hiniling ni Anastasia na hindi niya kilala ang babae. In the end, she said calmly, "This is a 5-star hotel, so walang ganong mangyayari. Ngayon, kung wala nang iba, magdadahilan muna ako." Pagkatapos noon, bubuksan na sana ni Anastasia ang pinto at lalabas, ngunit gumawa si Naomi ng hakbang para hawakan siya. Teka, Anastasia, may sasabihin ako sa iyo. Bahagyang naiinis, iniwasan ni Anastasia ang kanyang hawakan. Maaari mong sabihin ang lahat ng gusto mo nang hindi ako hawakan. Anastasia, alam mo namang nakabili rin ng bahay si Erica kamakailan, di ba? Matapos bumili ng isa para sa iyo ang iyong ama, nagpumilit din siyang bumili ng isa para sa kanya. Hindi ko man lang siya magawang kumbansihin na huwag gawin iyon, nadidismaya na sabi ni Naomi. Smirking deep down, Anastasia kept up a calm facade as she countered, "Nasa pagitan ninyo iyan. Hindi mo kailangang sabihin sa akin iyon. Siyempre kailangan kong sabihin sa'yo yan. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa iyong ama na maging nag-iisang breadwinner ng pamilya? Higit pa rito, ang kumpanya ay hindi dumaan sa pinakamainam nitong panahon kamakailan, kaya huwag mo siyang istorbohin kung wala kang masyadong ginagawa. Gayun din, huwag subukan na humiram ng pera mula sa kanya sa mga araw na ito. Subukan mo lang gumastos ayon sa kaya mo." Lahat ng sinabi ni Naomi ay itinuro sa isang mensahe mas mabuting huwag nang gugulin pa ni Anastasia ang anumang pera ni Francis. Kahit na hindi ito sinabi ni Naomi, alam ni Anastasia ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Ang iyong ama ay hindi nakatulog ng maayos nitong mga gabi. Sa tingin ko baka dahil sa stress. Ang pagkakasala ay nagsimulang bum-alot sa loob ni Anastasia, dahil ang bahay na binili ng kanyang ama para sa kanya ay nagkakahalaga ng isang magandang sentimos. Siguro sobrang stressed na talaga si Dad ngayon. Anastasia, nabalitaan ko sa tatay mo na nagtatrabaho ka ngayon sa ilalim ni Young Master Elliot, tama ba? Maaari ba kitang itanong kung kumukuha pa rin siya? Umaasa rin si Erica na makapagtrabaho sa kanyang kumpanya, agad na bulong ni Naomi. Nang marinig iyon, napangisi si Anastasia nang makita niya ang maliit na pakulo ni Naomi. Gusto lang yata niyang mapalapit si Erica kay Elliot. Sa isiping iyon, binuksan niya ang pinto at tumingin sa malaking bulwagan. Gaya ng inaasahan, naging komportable na si Erica sa orihinal na upuan ni Anastasia sa tabi ni Elliot. Napagtanto ni Anastasia na tinatawag lang siya ni Naomi bilang isang distraction. At kaya, binuksan ng una ang pinto ng buo at umalis. Hoy, Anastasia, hindi pa ako tapos. May manners ka ba? Senior mo ako. Dapat nirerespeto mo ako. Sa likuran niya, galit na galit si Naomi kaya sinimulan niyang itapak ang kanyang paa. Sa puntong iyon, halos lahat ng mga bisita ay dumating, na ang mesa ni Elliot ay ang isa lamang na may isang tao na nakaupo dito. Ito ay marahil dahil walang nang ahas na umupo doon. Naghahabi sa iba't ibang mesa, pabalik na si Anastasia nang may isa pang boses na tumawag sa kanya. "Miss Tillman, maaari ba akong magkaroon ng karangalan na makasama?" "Ikaw." Paglingon niya, nakita niyang si Alex iyon, kaya agad siyang ngumiti at sumagot, "Syempre kaya mo. Punta tayo sa table." Tuwang-tuwa, tumanggo siya at sinundan si Anastasia sa mesa ni Elliot. Nang makita kung paano lumalapit si Anastasia, hindi napigilan ni Erica ang bakas ng pag-aalsa na bumungad sa kanyang mga mata,
habang inaakala niya na ang isang mataas at makapangyarihang lalaki na tulad ni Elliot ay hindi magtitiis ng dagdag na sulyap kay Anastasia, tulad ng ginawa niya sa kanyang sarili. Nang marinig ang mga yabag, sa wakas ay iniwas ni Elliot ang kanyang tingin mula sa kanyang telepono, nagkataon niyang nakita si Anastasia na nakaupo kasama ang isang lalaki sa kanyang tapat. Ito rin ang lalaking masayang nakikipag-chat sa kanya ngayon. President Presgrave, ito si Mr. Alex Hunter. Siya ang may pananagutan sa departamento ng pananalapi sa kumpanya ng aking ama. Pagkatapos, nagpatuloy siya, at ito ang boss ng aking kumpanya, si Mr. Elliot Presgrave. Hello, Mr. Presgrave, magalang na bati ni Alex. Hello. Bahagyang nakataas ang kanyang kilay, si Elliot ay nagbigay ng pakiramdam ng isang matagumpay na tao na walang sino man sa venue ang makakapantay. Anastasia, nakita mo na ba si Mr. Presgrave sa kumpanya? Nakangiting tanong ni Erica, habang iniisip niya na ang isang normal na empleyado ay hindi magkakaroon ng pagkakataong masulyapan ang amo. Ngumisi si Anastasia bilang tugon. Sobrang abala si Pangulong Presgrave. Paano ko siya makikita? Samantala, si Elliot ay nakatingin kay Anastasia sa kanyang malalim na tingin habang nag-iikot ng mga kwento. Sa sandaling iyon, hindi niya mapigilan ang mapagmahal na ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Kabanata 173. Anastasia, bakit hindi mo isinama ang iyong anak? Agad na inilantad ni Erica ang katotohanan na may anak si Anastasia. Tahimik na sumagot ang huli, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Inaalagaan ng maayos ang anak ko. President Presgrave, alam mo bang may anak ang kapatid ko? 4 na siya ngayon. Napakahirap para sa kanya, kailangan niyang palakihin siyang mag-isa. Sa puntong iyon, nais ni Erica na ibuhos na lamang ang katotohanan na si Anastasia ay isang solong ina. Dahil alam na ni Alex na may anak si Anastasia, inisip niya na mas malaki ang tsansa niyang makasama ito dahil sa mababang pamantayan ng isang solong ina sa pagpili ng kanyang mapapangasawa. Ngumisi lang si Anastasia habang nakatingin sa munting palabas ni Erica. Sa kabilang banda, iniisip pa rin ni Erica na may itatanong si Elliot sa kanya dahil sa sobrang curiosity. Ni minsan sa 1,000,000 taon ay hindi niya naisip na wala siyang pakialam dito, kahit na hindi siya nakikinig sa kanya. Umubo siya ng awkward, saka siya tumahimik. Samantala, si Alex naman ay naghahanap ng topic na makakapag-chat kay Anastasia, kaya nagtanong siya, Miss Tillman, sabi mo gusto mo mag-tour sa kumpanya, di ba? Kailan ka libre? Gusto kong ihatid ka. Kapag kaharap si Alex, palaging nakangiti si Anastasia pabalik. Dahil dito, nakaramdam ng selos ang isang lalaki sa loob, dahil hindi man lang siyang initian ng ganoon sa simula. Ang tanging ipinakita niya sa kanya ay ang kanyang init ng ulo, katigasan ng ulo at kusa, na lahat ay masamang panig. Pero ngayon, iniwan na niya talaga ang best smile, sweetest voice at best side niya sa isang stranger na ngayon lang niya nakilala. Sige, kung ganoon, I'll contact you if ever nasa company ako ni Dad. Pagkatapos ay nagpatuloy si Anastasia sa pakikipagpalitan ng mga numero kay Alex. Oo naman, sumulat ang kaligayahan sa buong mukha ni Alex nang sabihin niya iyon. Ang titig ni Anastasia ay sumalubong sa isang nakakapangilabot, nababagabag, at ang kanyang ngiti ay natigil sa lugar bago tuluyang nawala. Sa huli, dinampot niya ang kanyang kapata at iniwas ang tingin. Sa sandaling iyon, dinala ni Francis ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa mesa, at sinabi niya kay Anastasia nang makarating siya. Anastasia, bakit ka nakaupo dito? Mabilis ngayon. Pumunta at umupo sa tabi ni Pangulong Presgrave. Nang walang pagpipilian, maaari lamang ilipat ni Anastasia ang kanyang upuan sa tabi ni Elliot. Ngayon, si Elliot ay napapaligiran ng dalawa ni Francis. Mga anak na babae. Nagmamadali, lumipat din si Alex ng upuan at umupo sa tabi ni Anastasia. President Presgrave, ikinalulungkot ko ang kakulangan ng tamang paggamot. Pakiusap, kung mayroon kang anumang bagay, utusan mo lang si Anastasia na gawin ito para sa iyo. Sisiguraduhin kong gagawin ko iyon, Mr. Tillman. Nakangiting pinalabas ni Elliot ang aura ng isang elitista. Naalala ang isang bagay, tumayo si Anastasia at pumunta sa tabi ng kanyang ama, Ulong, Tatay, kapag magbibigay ka ng talumpati mamaya, siguraduhin hindi ilantad ang pagkakakilanlan ni Pangulong Presgrave. Gusto niyang manatiling low profile. Naiintindihan ko.
Tumango si Francis. At kaya, bumalik si Anastasia sa kanyang upuan. Hindi nagtagal, inimbitahan si Francis sa entablado ng host. Pagkatapos niyang medyo tuwang-tuwa na uminom ng isang malaking lagok mula sa isang lata ng beer at ayusin ang kanyang suot, umakyat siya sa entablado. Sa pagtingin sa kung gaano kasaya ang kanyang ama, si Anastasia ay kalmado sa loob habang siya ay pumapalakpak at humahanga sa kanya na tuwang-tuwang nagsasalita sa entablado. Sa kabilang banda, nag-inat si Elliot at tumingin sa pagitan ng babaeng katabi niya at ni Francis. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elliot ang alindog ng kung ano ang pamilya dahil sa halatang pagmamahal na ipinakita ni Anastasia para sa kanyang ama. Sa entablado, hindi binanggit ni Francis ang tunay na pagkakakilanlan ni Elliot. Kung hindi sinabi ng kanyang anak na babae na gawin ito, binigyan niya si Elliot ng isang mahusay na pagpapakilala. Pagkatapos ng talumpati ni Francis, oras na para magsimula ang handaan. Dahil si Francis mismo ay nasa blue-collar field, ang mga bisita niya ngayong gabi ay pawang mga empleyado niya at sila ay nag-occupy ng mahigit 50 mesa. Buhay na buhay ang eksena, kahit na hindi ito tumugma sa kakisigan ng mataas na lipunan. Nais lamang ng lahat na mabusog ang kanilang mga tiyan at uminom hanggang sa malaglag sila. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng magandang gabi ay ang kanilang layunin. Noong nasa stage pa lang si Francis, may tao. Ni-request pa niya na kumanta siya ng kanta, kaya sa estado ng pagpilit at pag-submit dito, nagpa siyang kumanta ng classic para mas lalong buhayin ang atmosphere. Napakalakas pa ng pagkanta ni Francis. Sa labas ng entablado, si Anastasia ay humahagulgol sa pagtawa sa eksenang ito, at siya ay nagsalit-salit sa pagitan ng pagtatakip ng kanyang bibig at pagbibigay sa kanyang ama ng thumbs up. Nang makitang gustong-gusto ng kanyang anak na pakinggan siyang kumanta, lalo pang nagsikap si Francis. Kabanata 174. Pinaikit ni Feuerbid ang kanyang mga mata dahil hindi pa niya naramdaman ang ganitong klaseng kapaligiran. Ang matamis ng ngiti ng babae ang naging pananaw niya, at direktang nakaapekto sa kanya ang kaligayahan nito dahil naging napakasaya rin niya. Ilang beses nang nahuli ni Erica si Elliot na nakatingin kay Anastasia, at naging dahilan ito ng inggit sa dating. Kaya, sinadya din niyang tumawa ng malakas, ngunit nabigo siyang makakuha ng tugon mula sa kanya. Nakaupo sa gilid, maingat na itinago ni Alex ang kanyang pagmamahal kay Anastasia dahil alam niyang mahal na mahal din siya ni Elliot, base sa titig ng lalaki. Pagkatapos kumanta, bumalik si Francis sa mesa at agad na itinaas ang baso para i-toast si Elliot. Young Master Elliot, i-toast kita sa ngalan ko na kulang bilang host. Mabilis na tumayo si Elliot para gantihan ang kanyang toast. Masyado kang mabait, Mr. Tillman. Nang makitang ibinaba ni Francis ang kanyang baso, si Elliot, na ang baso ay puno rin ng beer, ay ganoon din ang ginawa at tinapos din ito. Anastasia, dali-dali mong punuin ang baso ng Pangulo. Punuin mo, sabi ni Francis. Gayunpaman, si Erica, na nasa tabi nila, ay may nakahanda na bote ng red wine. Hayaan mong ibuhos ko ito, tatay. Wala sa mod na makipagtalo tungkol dito. Hinayaan ni Anastasia na punuin ng babae ang baso ni Elliot hanggang sa labi. Nang makita iyon, kumunat ang noo ni Elliot. President Presgrave, malapit akong kaibigan ni Francis. Bihira lang makakita ng may kakayahang kabataang tulad mo, kaya gusto rin kitang i-toast. Tumayo ang lalaking katabi ni Francis at itinaas ang baso, puno ng pagmamalaki ang boses. Tumayo muli, itinaas ni Elliot ang kanyang baso ng kalahating puso, at idinagdag ng lalaki, ubusin ko ang aking baso, ngunit maaari kang uminom ng kahit anong gusto mo. Dahil malapit itong kaibigan ni Francis, maituturing din siyang senior kay Elliot. Kaya naman, bilang paggalang, tinapos din ng huli ang kanyang baso. Nang makita siyang umiinom ng 2 buong baso ng alak, agad na naalala ni Anastasia na mahina ang tiyan niya, ngunit ni-refill na ni Erica ang kanyang baso. Habang hinihila ni Anastasia ang kanyang manggas, natural na tumabi sa kanya si Elliot. Huwag ka masyado uminom. Mahina ang tiyan mo, remember. Baka magalit ka lang ulit, pagmamalasakit ni Anastasia. Isang ngiti ang lumitaw sa mga tingin ni Elliot nang marinig niya iyon. Miss Tillman, nag-aalala ka ba sa akin ngayon? Sa pagtingin sa kanya, nakita ni Anastasia ang isa pang senior sa tabi ng kanyang ama na nakatayo, at ang kanyang puso ay nilaktawan.
Don't tell me na bawat isa sa mga kaibigan ni Dad ay mag-toast kay Elliot. Si Elliot ay nagmula sa isang kilalang background. Samantala, ang mga taong ito ay malamang na mga alkoholiko sa hitsura ng kanilang mga tiyan ng beer. Sa ganitong uri ng sitwasyon, nakaugalian na ang laging mag-toast ng pinakamayaman sa paligid ng mesa, dahil ang isang taong may tangkad ay isang iginagalang na tao. Kaya naman, si Elliot ang naging target nilang mag-toast. President Presgrave, hindi ako magaling sa mga salita, ngunit nais kong magmungkahi ng isang toast sa iyo. Narito ang iyong kalusugan, at umaasa na ang iyong kumpanya ay uunlad. Maging si Elliot ay hindi inakala na siya ay tatamakan ng ganito. Gayunpaman, dahil silang lahat ay magkaibigan ni Francis at si Francis mismo ang kanyang magiging biyenan sa hinaharap, si Elliot, bilang junior, ay hindi kayang masaktan siya. Tumayo muli, matikas na hinawakan ni Elliot ang kanyang baso habang itinataas ito. Salamat. Nakatingin lang si Anastasia habang inubos ng lalaki ang isa pang baso. Dahan-dahan siyang tinamaan ng gulat at naisip niya sa sarili, kung 7 o 8 sa mga nakatatanda ni tatay ang lahat ng mag-toast sa kanya, hindi ba siya madidilim kaagad? At pinalaki si Elliot sa high-end na imported na red wine din. Dahil wala pang 10 ang mga beer na nasa mesa sa palengke, natakot si Anastasia na baka may mangyari sa kanya kapag nagpatuloy ito. Young Master Presgrave, bihirang pagkakataon na makasama ka sa iisang mesa. Eto, toast. Tumayo ang isa pang senior at sinabi iyon. Kitang-kita ni Anastasia na nahihilo si Elliot, ngunit alam niyang magiging kawalang galang ang taong nag-propose ng toast kung hindi ito inumin ni Elliot. Kaya, sa init ng sandali, kinuha niya ang kanyang baso at sinabi sa nakatatanda, pasensya na, pero mahina ang tiyan ng presidente. Kaya naman, tatanggapin ko itong toast sa ngalan niya. Pagkatapos noon, ininom niya ito sa isang shot sa gitna ng pagkabigla ng lahat. Pagkatapos, hinailan niya ang tulalang lalaki sa tabi niya at sinabing, President Presgrave, wala ka pa bang mahalagang bagay na dapat asikasuhin? Kailangan na nating pumunta ngayon. Dito, kumurap lang si Elliot bilang tugon. Palibhasa'y kakaunti ang pagpipilian sa puntong ito, hinailan na lamang ni Anastasia ang upuan habang sinabi niya sa kanyang ama, Tatay, kami ni Pangulong Presgrave ay magdadahilan muna. Masiyahan sa iyong mga pagkain. Kabanata 175. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Elliot na mag-react sa nangyari nang yakapin siya ni Anastasia at pilit siyang hinayla pataas. Tatay, lahat, mangyaring magsaya sa iyong pagkain. May isa pa tayong dapat asikasuhin. Hoy, nagmamadaling tawag ni Erica. Habang hinihila si Elliot palabas ng venue, bigla niyang napagtanto na natakot ang babae na baka malasing siya, kaya naging dahilan para kalagkarin siya. Tinulungan pa niya itong uminom. Talagang nagmamalasakit siya sa akin. Sa wakas, nakarating na sila sa elevator ng ikatlong palapag at nabangga nila si Ray, na naghahanda lang kumain. Nang makitang aalis na ang kanyang amo, mabilis siyang kumain ng 2 subo at bumangon. President Presgrave, aalis na ba tayo? Palagi siyang ini-toast, kaya natatakot ako na baka may mga problema. Ray, paano kung bawiin mo muna siya? Tanong ni Anastasia sa kanya. Nang marinig iyon, sumulyap si Elliot kay Ray, malinaw na ipinahiwatig kung ano ang gusto niya. Sinasadyang tumingin sa kanyang wristwatch, pagkatapos ay sumagot si Ray, I'm sorry, Miss Tillman, but I can't send the president home. Kaka-admit lang ng tatay ko sa ospital. Nagulat ito kay Anastasia. Ano? Pumunta ka dyan dali. Pupunta ako sa ospital ngayon. Pagdating sa ground floor, lumabas ng elevator ang tatlo, kasama si Ray na pumara ng taxi at nagmamadaling umalis. Pagkatapos, sinabi ni Anastasia kay Elliot, nasaan ang kotse mo? Sa sandaling iyon, pinaandar ng kanyang bodyguard ang kotse, at binuksan niya ang pinto. Sumakay ka na sa kotse at umuwi. Samahan mo ako. Hinawakan ni Elliot ang braso niya, pinipigilan siyang umalis. Nang makitang 7:40 PM na at kailangan na rin niyang sunduin ang kanyang anak, tumanggo si Anastasia bilang pagsang-ayon. Sige. At kaya, sumakay siya sa kotse bago siya sinundan ni Elliot. Nakasarado ang pinto, at dahan-dahang umalis ang itim na sedan. Sa piging,
si Erica ay naiwang bigo na walang ganang kumain, dahil gaano man siya kagaste sa pananamit at gaano man kaganda ang kanyang make-up, walang halaga ang lahat, dahil ang pag-alis ni Elliot ay kinuha ang kanyang puso at kaluluwa. Iniinom din ni Alex ang kanyang kalungkutan sa gilid matapos na malinaw na makitang si Anastasia ay naghahanap ng dahilan para lang matulungan si Elliot na uminom. Tila mahal na mahal niya ang malaking shot na ito. Sa loob ng sasakyan, medyo barado ang kapaligiran, na umalingaw-ngaw sa hangin ang amoy ng alak. Hinubad ni Elliot ang kanyang suit jacket, pagkatapos ay niluwagan ni Elliot ang kanyang necktie at binuksan ang tatlong nangungunang butones ng kanyang shirt para mawala ang init. Sa pagsulyap sa kanya, napansin ni Anastasia na ang hindi nagkakamali na iniangkop na kamiseta ay nagpatingkad sa malakas at masikip na mga bisig ng lalaki at bahagyang ipinakita ang matutulis na linya ng kanyang mga buto ng kwelyo. Ipare sa kanyang charismatic na tingin, nagbigay siya ng isang uri ng roguish na pakiramdam. Mabuti pa umuwi ka muna. Pwede naman akong mag-taxi para sunduin si Jared mamaya, bulong ni Anastasia sa kanya. Nang marinig iyon, pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata at nagtanong, hindi mo ba ako aalagaan? Feeling medyo hindi makapagsalita, tumingin siya sa kanya. Hindi ka okay. Bakit gusto mong alagaan kita? Sinong nagsabi sa'yo na okay lang ako? I'm a bit drunk and feeling some discomfort right now, ungol ni Elliot habang nagkukunwaring mahina. Sa totoo lang, medyo naduduwal siya dahil sa lahat ng alak na tumutulo sa loob ng kanyang tiyan. Dahil doon, agad na tumalikod si Anastasia at nagtanong, saan ka nakakaramdam ng discomfort? Ito ay ang pinakamasama upang uminom ng walang laman ang tiyan. Wala ka pa bang gamot sa tiyan sa lugar mo? Pupunta ako ngayon para kumuha ng 2. Dahil doon, sinabi ni Elliot sa bodyguard ang kanyang address. Not even allowed the time to rebuke, she could only say somewhat resigned, itong gamot sa tiyan ay mabibili kahit saan, kaya bakit kailangan mong puntahan ang akin, bahay para dito? Wala ka ba nito sa sarili mong bahay? Gusto kong alagaan mo ako. Pagkasabi niyan, sumando si Elliot at pumikit habang nakakunot ang kanyang mga kilay ng malalim, na tila may tinitiis siya. Nang makita ang kanyang ekspresyon, hindi maiwasan ni Anastasia na sumando sa kanya. Sa tonong nag-aalala, bumulong siya, ayos ka lang ba? Kumikilos na naman ang tiyan ko, sabi ng lalaki habang nakapikit pa rin. Sa oras na iyon, ang bodyguard ay nagmamaneho sa direksyon ng kanyang tahanan, at malamang na makarating sila sa loob ng ilang minuto. Sa pagmamasid na hindi ito ginagawa ni Elliot, naisip ni Anastasia na dapat niyang hayaan siyang magpahinga sandali sa kanyang lugar. Sa ilalim ng mga ilaw, makikita ng isa ang manipis na pawis sa kanyang anit, na parabang nagsimula na talagang tumama sa kanya ang sakit. Dahil dito, malumanay niyang sinabi, uminom ka ng 2 sa mga table tas mamaya sa bahay ko. Kabanata 176. Iminulat ni Elliot ang kanyang mga mata ngunit mukhang naliligaw siya, ibig sabihin ay tipsy pa siya. Dahil sa sobrang alak sa loob ng maikling panahon ay naging sanhi siya ng ganito. Paghinto ng kotse sa pasukan ng komunidad ni Anastasia, dumating ang bodyguard upang buksan kaagad ang pinto, habang sabay na inaabot upang tulungang tumayo si Elliot. Dahil sa hindi niya gusto ang tulong niya, hinailan ni Elliot ang braso niya. Ayos lang ako, hindi ko kailangan ng anumang tulong. Kahit lasing si Elliot, inaalala pa rin niyang panatilihin ang kanyang malakas na imahe sa harap ni Anastasia, dahil ayaw niyang isipin nito na nasa limitasyon na niya. Sir, huwag ka munang umalis. You'll have to send him back later, sabi ni Anastasia sa bodyguard, na tumanggaw naman ang bodyguard bilang tugon. Sige, mananatili ako dito at hihintayin ang presidente. Nang magsimulang maglakad si Elliot, lumapit si Anastasia upang tulungan siya. Bantayan mo ang iyong hakbang. Siyempre, hindi naman siya lasing to the point na hindi na siya makalakad ng maayos, pero ang balingkinitang brasong nakahawak sa kanya ay nagpapasaya sa kanya. Kaya naman, hindi siya nagpumiglas, dahil kailangan ang paminsan-minsang kahinaan sa harap ng babaeng ito. Dumaan sa romantikong hardin sa ilalim ng liwanag ng buwan, narating nila ang elevator at umakyat sa kanyang sahig. Pagbukas ng pinto, pumasok si Elliot sa kanyang bahay. Bagamat isa lamang itong maliit na 2 silid na apartment, mayroon itong kakaibang atraksyon na higit na nakadama sa kanya ng tahanan kaysa sa sariling bahay. Gamit ang braso bilang unan,
Tinatamad na humiga si Elliot sa sofa, at napatingin sa babaeng nagsasalin ng tubig at naghahanap ng gamot. Natatandaan ko na narito ito. Saan na ito nagpunta ngayon? Tinapon ko ba? Mula sa kabinet ang tunog ng pag-ungol ng babae sa sarili. Samantala, hindi nagmamadali si Elliot at hiniling niya na hindi na niya mahahanap ang gamot sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan, maaari siyang magkaroon ng dahilan upang manatili sa buong gabi. Dahil sa dami ng trabaho niya, nagulo ni Anastasia ang ilan sa kanyang mga alaala. Sa wakas, naalala niyang itinago niya ang gamot sa loob ng kabinet ng kwarto niya. Mabilis siyang nagmadali, natagpuan niya ang mga ito, tulad ng inaasahan niya. Matapos basahin ang mga tagubilin, kumuha siya ng 3 tableta at nagbuhos ng 1 tasa ng maligamgam na tubig para sa kanya. Eto ang mga pills. Ayan na. Ibinaba sila sa coffee table, pinanood ni Anastasia ang pagkuha nito ng lalaki. Pagtayo, ininom ni Elliot ang mga table tas nang walang pag-aalinlangan. Matapos kunin ang mga ito, nagpatuloy siya sa paghiga sa sofa, pinagmamasdan siya. Gusto kong magpahinga ng kaunti pa. Sa kabilang banda, hindi rin siya kaagad nahabol ni Anastasia, dahil sa kalagayan niya ngayon na dulot ng pagdalo niya sa piging ng kanyang ama. Sa ilalim ng liwanag, kitang-kita na si Elliot ay may pamumula sa kanyang gwapong mukha, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagiging lasing. Maging si Anastasia, na umiinom ng 1 baso ng alak para sa kanya, ay nararamdaman ang paso ng alak sa kanyang tiyan, kaya naman sumakit ang puso niya para kay Elliot, na nakainom ng ilang baso. Bakit ngayon mo lang ako pinainom niyan? Talagang nagmamalasakit ka sa akin, hindi ba? Tanong ni Elliot sa kanyang mababang baritone. Sumulyap sa kanya, sumagot si Anastasia, masyado mong iniisip ang iyong sarili. Ayaw ko lang na may mangyari sa iyo sa handaan ng aking ama. Nang marinig iyon, medyo natahimik si Elliot sa babaeng patuloy na tumatakas sa sariling nararamdaman. Ganon ba kahirap para sa iyo na aminin na may pakialam ka sa akin? Ngumuso si Anastasia bilang tugon. President Presgrave, gusto mo talagang magpakasawa sa iyong sariling mga pantasya, hindi ba? Gayunpaman, biglang sumirit si Elliot habang nakahawak sa kanyang dibdib. Agad namang nagtanong si Anastasia, nangumuso lang sa kanya, what's wrong? Habang tinanong niya iyon, pumunta siya sa gilid ng sofa, yumoko para tingnan ang mukha nito. May masakit pa ba? Ngunit sa sandaling iyon, hinawakan ni Elliot ang kanyang palso at sa isang paghila, hinayla siya nito sa kanyang yakap. Sa sumunod na segundo, tumalikod siya at idiniin siya sa sofa. Nakita ni Anastasia ang nakakalokong ngiti ng lalaki na siya ay niloko. Ikaw, at sabi mo wala kang pakialam sa akin. Hindi ka ba nagpapakita ng labis na pangangalaga ngayon? Napangiti si Elliot dahil hindi niya ito hahayaang makatakas ng ganoon kadali. Ikaw, umalis ka sa akin. Sinong nagsabing concern ako sa'yo? Ayoko lang na madamay din ang tatay ko sa nangyari sa iyo. Pumili lang ng dahilan si Anastasia at sumama dito. Ngunit sa mga mata ni Elliot, lahat ng iyon ay kalokohan lamang. Kabanata 177. Anastasia, may kahulugan ba ang pag-iwas mo sa nararamdaman mong ganito? Sabihin mo lang na may pakialam ka sa akin at gusto mo ako. Hindi naman ako magbibiro dito. Napatitig si Elliot sa maliit nitong mukha, puno ng pagmamahal ang titig nito. Saglit na natigilan si Anastasia at magre-react na sana siya nang humawak ang kabilang kamay nito sa panga niya at pilit siyang hinalikan. Nanlaki ang mata, nagulat si Anastasia. Is this man trying to take advantage of me again? Bakit hindi ako nag-iingat sa mga ganitong bagay? Parang hindi ako makatakas sa kapalaran na mapuwersa ang paghalik niya sa tuwing siya. Gosh! Ang amoy ng alak na nagmumula pa rin sa kanya ay nagpapahina sa kanya, at ang malakas na halik nito ay parang sinusubukan niyang itatak ang sarili sa kanya. Kung wala ang kanyang anak sa bahay, ang buong lugar ay naging isang lugar kung saan maaaring ilabas ng lalaki ang kanyang mga pagnanasa, na tumagal ang halik hanggang sa naisip ni Elliot na sapat na ito. Hingal na hingal siya saka siya tuluyang binitawan dahil kung itutuloy nila ay siya ang magdurusa. Hindi rin nakabuti si Anastasia dahil hinihingal siya na namumula ang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagbabalak na sampilan siya. Gayunpaman, nang malapit na niyang gawin ito, galit na tumitig siya sa mga mata nitong love-struck.
Malinaw na naaninag ng matalim nitong titig ang mukha niya at sa hindi malamang dahilan, nakikita talaga niya ang pagmamahal sa mga titig nito. Anastasia, gusto kita. Mula sa paus na boses ng lalaki ay nagmula ang isang pag-amin. Sa huli, ang kamay na nakataas sa kalagitnaan ay hindi dumapo sa kanyang gwapong mukha, at iniwan niya ito ng mahigpit. Wala na ba sa puso mo na saktan ako? Ngumiti si Elliot ng nakakaloko. Elliot, I don't like you, malakas na sagot ni Anastasia habang nakatitig sa kanya ng dilat ang mga mata. Nagdilim ang ekspresyon niya nang marinig iyon. Ito ba ay hindi sapat na ginawa ko, o ito ba ay kahit papaano nagalit ako sa iyo? Sinasamantala ako habang pinipilit akong magustuhan ka. Sa tingin mo ba magugustuhan kita sa mga ganitong sitwasyon? Ngumisi si Anastasia. Ganun na ba talaga siya ka-content na bawat babaeng makikilala niya ay mai-inlove sa kanya at the very first sight? Gayunpaman, hindi siya binitawan ni Elliot at pinigilan pa rin siya sa paraang nagpapahiwatig. Sinubukan niyang kontrolin ang sarili, ngunit ang kanyang maamong titig ay may bakas ng pagnanasa at pagmamay-ari. Kaya lang, patuloy siyang nakatitig at inaatake siya ng tingin. Sa huli, si Anastasia, na hindi na makatingin sa kanya sa mata, ay nagsimulang magpanik. At kaya, inabot niya ito upang subukang itulak siya palayo. Bumangon ka, Elliot. Parang may malakas na salamangka sa kanyang titig at ang isa ay susuko sa kanyang mga alindog kung ang isa ay tumingin sa kanyang titig ng masyadong matagal. Kahit nagalit na nakatingin sa kanya si Anastasia, hindi pa rin bumangon si Elliot, sa halip ay tinitigan siya pabalik na may mga matang puno ng pagnanasa. Nagpupumiglas ng walang kabuluhan, naramdaman ni Anastasia ang init, pati na rin ang panganib na nagmumula sa lalaki, na nagpapanik sa kanya. Elliot, magbibilang ako ng 3 ngayon. Sa tingin mo ba anak mo ako? Sa tingin mo ba maaari akong takutin ng ganito? Nakangiting ibinasura ni Elliot ang kanyang mga banta sa pamamagitan lamang ng pangungusap na iyon. Dahil dito, hindi na nakaimik si Anastasia. Devil in disguise talaga siya. Kung hindi ka bumangon ngayon, tatawag ako ng mga pulis. Ikaw ang nagdala sa akin sa iyong tahanan ng iyong sariling kusa. At dahil ako ang boss mo at ikaw ay empleyado ko, ang mga bagay ay magiging mahirap ipaliwanag sa istasyon ng pulisya. Mas lalo pang ngumiti si Elliot, ano sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Inaakit mo ako, o nililigawan kita? Bagamat nakikipagtalo ang lalaki sa kanya ngayon, may isang mapagmahal na ngiti ito, kaya nangangati si Anastasia na hampasin siya sa mukha. Marahil dahil sa sapat na ang panunukso nito sa kanya at ayaw niya talagang magalit, biglang tumabi si Elliot at hinalikan siya sa labi. Anastasia, mangyaring subukan at buksan ang iyong puso sa akin. Ipinapangako kong hindi ka mabibigo. Sumilay sa kanyang mga mata ang pag-asa at nagmamakaawa siya sa kanya gamit ang paus na boses. Para sa mga taong ipinanganak na may gininto ang kutsara tulad ni Elliot, bihira sa kanya ang makiusap sa isang tao. Sa wakas, bumangon ang lalaki, naiwan si Anastasia na nakatulala ng ilang segundo bago umupo. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagbukas ng entrance door nang walang pag-aalinlangan. Gusto mo? Mas mabuting umalis. Ayokong magtagal ka pa. Biglang sumakit ang sakit sa mga mata ni Elliot, at napahawak siya sa kanyang tiyan habang natatakpan ng malamig na pawis ang kanyang noo. Pagkatapos noon, natisod siya at bumagsak sa sofa. Samantala, isang nagyayelong Anastasia ang magpapaalis sa kanya. Gayunpaman, nang makita siyang ganito ay isinara niya ang pinto at sumugod sa kanyang tabi sa isang kisap mata. Anong meron? Kabanata 178. Sumasakit ang tiyan ko. May makakain ka ba sa bahay? Itinaas ni Elliot ang ulo at nagtanong. Matapos uminom ng napakaraming alak ngayong gabi, natural na hindi ito kinaya ng kanyang tiyan, na palaging naninindigan sa mataas na grado ng buong pagkain. Maghintay ka rito. Ipagluluto kita ng pansit. With that, pumunta si Anastasia sa kusina. Nakaupo siya sa sofa, ngumiti siya ng matamis habang pinagmamasdan ang nasa kusina na abala sa sarili. Kahit ano pa ang sabihin niya ay may malasakit pa rin siya sa kanya. Kaya lang ayaw niyang aminin. Pagkaraan ng 10 minuto, lumabas si Anastasia na may hawak na isang mangkok ng noodles, kung saan ang mga pansit ay mababa ang sodium. Karaniwan, ipagluluto niya ito para sa kanyang anak, ngunit ginagamit niya ang lahat ng ito upang pakainin ang lalaki. Habang naglalakad,
Kinain ito ni Elliot nang walang pag-aalinlangan. Sa pagtingin sa lalaki sa ilalim ng liwanag, mas maliwanag na ang mukha ni Jared ay kahawig niya. Teka, ano bang kalokohan ang naiisip ko? Mayroon lang silang magkatulad na hitsura ng mga tampok, iyon lang. Habang kumakain si Elliot ng pansit, pumunta si Anastasia upang linisin ang kanyang silid. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang malaman na 9 PM na. Kabutihan. Hindi ko pa nasusundo ang anak ko. Elliot, kailangan mong umalis pagkatapos kumain. Kailangan kong sunduin si Jared, udyok ni Anastasia. Pwede kong hayaan si Ray na sunduin siya. It's not safe for you, going out alone late in night, agad na sagot ni Elliot. Hindi ba na-hospital ang ama ni Ray? Nang mapagtanto ang katotohanan iyon, huminto si Elliot ng ilang segundo bago sinabing, hahayaan kong kunin siya ng aking bodyguard. Maya-maya, nagring ang phone ni Anastasia. Tinatawag ako ni Nigel. Kinuha niya ito, sinabi niya, "Hello, Nigel. Sasanduan ko si Jared ngayon." Hindi na kailangan yan. Nakatulog na ang munting bastos dito. Hayaan mo na lang siyang manatili sa pwesto ko. Sa kabilang linya, tumawa si Nigel na halatang masaya. Para samahan siya ng bata. Ano, tulog na ba si Jared? Pero ayaw kong pabigatin ka. Wala lang. Hayaan mo lang akong subukang maging ama niya at matulog sa kanya kahit isang gabi. Ang totoo, ito talaga ang gusto ni Nigel. Makalipas ang mahabang panahon hanggang sa tuluyang pumayag si Anastasia. Sige, I'll let Jared sleep over just for tonight. Sasanduan ko muna siya bukas ng umaga. Oo naman. Tapos ka na ba sa trabaho? Nasa labas ka ba o nasa bahay ka ngayon? Nasa bahay ako. Oy, Anastasia, nalaman ko na kamukha ko talaga si Jared, at ang mukha niya ay kahawig ng mukha ko noong bata pa ako. Sabihin mo, hindi mo ba iniisip na ito ay isang espesyal na kapalaran sa pagitan niya at ako? Nagsimula na namang magparamdam si Nigel sa kanya. Habang nagsasalita, dahan-daang tinungo ni Anastasia ang balkonahe. She laughed as she commented, kahawig mo si Jared noong bata ka. Paano ito posible, ngunit? Talagang ginagawa niya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kong ipadala ang aking mga larawan noong bata pa ako para makita mo. Katakataka ang pagkakahawig. Patuloy na pagdidiin ni Nigel. Hindi mo kailangan, naniniwala ako sayo. Basta maganda ka nung bata, ibig sabihin gwapo din ang anak ko. Sinasabi mo ba na gwapo din ako? Lagi kang gwapo. Mahilig ka sa mga gwapo, tama. Sa sobrang gwapo ko, ibig sabihin gusto mo rin ako. Masayang tumawa si Nigel sa kabilang linya. Tawa rin ng tawa si Anastasia na naaasar sa kanyang biro. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang lalaki na kumakain pa rin ng pansit sa mesa ay biglang natagpuan na ang pagkain ay mura at walang lasa pagkatapos marinig ang kanilang pag-uusap. Sa tuwing kasama niya ang babaeng ito, parang kaharap niya ang kanyang mortal na kaaway, ngunit kapag may ginagawa siyang iba sa ibang lalaki, palagi siyang nakangiti at nagsasalita sa matamis na boses. Hindi ko ba talaga deserve na makita ang ngiti niya? Samantala, ayaw nang makipag-chat ni Anastasia at sinabihan si Nigel. Kailangan kitang problemayan, Nigel. Maliligaw na ako, kaya ibaba ko muna ang tawag ****. Sige, tandaan mong isipin mo ako. Gagawin ko. Treat kita ng kainan sa susunod. Sige, aasahan ko ito. Okay, paalam. Binaba ni Anastasia ang tawag pagkatapos nito at ninanamnam lang ang malamig na simoy ng hangin sa balkonahe nang biglang may malamig na boses na nanggaling sa kanyang likuran. May isang taong may magandang dating kasama si Nigel. Sa pagbabalik tanaw sa lalaking biglang sumulpat sa balcony, nagtaas siya ng kilay. Naubos mo na ba ang noodles mo? Meron ako. Kung ganoon ay mabuti pang umalis ka na. Medyo gabi na ngayon. At hindi ko nasasanduan si Jared ngayong gabi dahil sa Nigel siya matutulog. Kabanata 199. Isang nakakainggit na lalaki, ang daddy ng aking baby. So ibig sabihin, matutulog kang mag-isa ngayong gabi. Isang masamang tingin ang bumungad sa mga mata ng lalaki. Agad, naging alerto si Anastasia habang nakatingin sa kanya at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Wala naman masyado. Gusto ko lang matulog sa kama mo. Huwag mong ipilit ang swerte mo. Matulog ka ulit sa sarili mong bahay. Kung hindi, ipagbabawal na kitang kumain ulit dito.
Mukhang napakasaya ng tatay mo ngayong gabi, pero 3 buwan na lang ang natitira hanggang sa maalis ang kumpanya niya. If you want your dad to still look this happy in the future, just let me sleep here for the night, ang malupit na salita ni Elliot habang nakatingin sa malayong mga ilaw. Samantala, si Anastasia ay naiwang hindi makapaniwala sa kanyang mga salita at siya ay natigilan sa 1 segundo. Napakalakas ng oposisyon sa pagkakataong ito. Kung hindi ako makikialam, walang sino man ang may kakayahang iligtas ang kumpanya ng iyong ama. Maaaring maglibot ang iyong ama upang humingi ng pabor at gamitin ang kanyang mga koneksyon, ngunit hindi nito mababago ang kapalaran ng kanyang kumpanya na kinuha sa huli. Pakiramdam na parang lahat ng enerhiya ay umalis sa kanyang katawan, si Anastasia ay natigil sa isang dilema. Ayaw niyang may mangyari sa kumpanya ng kanyang ama, pero ayaw din niyang magmakaawa kay Elliot. Siguro mas swerte ang tatay ko, baka ang kumpanya niya. Gayunpaman, hindi natuloy ni Anastasia, dahil alam niya na ang swerte ng kanyang ama sa lahat ng mga taon na ito ay talagang tinulungan siya ni Elliot sa likod ng mga eksena. Anastasia, sa palagay mo ba ay mas mabuti para sa iyong ama na pumunta sa ibang tao, o sa tingin mo ay mas mabuti kung ikaw ay magmakaawa sa akin para sa kanya? Ang kanyang boses ay namamaos, pagkatapos ay nagpatuloy si Elliot. Kahit na hindi ko obligado na gawin ito, handa pa rin akong tulungan ka at ang iyong ama. Nang marinig ito, nakatitig lang si Anastasia sa mga nightlight ng lungsod, at bigla niyang naramdaman na kahit ang langit ay hindi sapat para magkasya sa kanyang mga problema. Paano umiikot ang mga bagay sa puntong ito? Ang lalaking pinakaayaw niyang mamaalamos ay ang lalaking kayang lutusin ang lahat ng kanyang problema. Sa huli, ang lahat ay dahil sa hindi siya matigas, ngunit ayaw din niyang makita ang kanyang ama na paikat-ikot na namamaalamos sa mga tao, kaya kinagat ni Anastasia ang kanyang labi at tumingin kay Elliot. Gusto mo bang matulog sa anak ko o sa kama ko? Nakangiting sumagot ang lalaki, ang iyong kama. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, naramdaman ni Anastasia na parang natapakan niya ang lahat ng kanyang mga prinsipyo. Sa huli, iniyuko niya ang kanyang ulo at hinamak ang kanyang kinikilos sa sandaling ito. Hulaan ang iniisip niya, bigla siyang niyakap ni Elliot. Anastasia, hindi kita papayag na murahin ang sarili mo. Kahit na hindi ka nagmakaawa sa akin, tinulungan ko pa rin ang iyong ama. Ipinapangako ko na sa buhay na ito, sisiguraduhin kong mamumuhay kayo ng iyong ama ng mapayapa at hindi na muling mag-aalala tungkol sa pera. Aminin, ang lalaki ay may kapangyarihan na madaling pumili sa kanyang pinakamalambot na lugar sa kanyang pinakamahina na mga sandali. Salamat. Pag-abot, sinubukan siyang itulak ni Anastasia, ngunit hindi siya pinayagan ni Elliot. Sa puntong iyon, binitawan niya ang isang mapagmahal na halik sa kanyang buhok. Huwag kang mag-alala, nandito ako para protektahan ka. Ang pangungusap na ito ay nagpaisip kay Anastasia na siya ay makapangyarihan sa lahat, at na maaari niyang harangan ang anumang bagay na makapinsala sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa hindi malamang dahilan, nanatili siya sa yakap nito nang hindi nagpupumiglas, at hindi niya alam kung ito ba ay dahil sa napakasarap na pakiramdam ng pagiging protektado niya o wala na siyang lakas para lumaban pa. Nanatili silang ganito hanggang sa muling tumunog ang kanyang telepono. Paglabas nito, nakita niyang galing iyon kay Nigel, kaya kumalas siya sa pagkakayakap ni Elliot habang kino-compose ang sarili. Saktong sasagutin na ni Anastasia ang tawag ay inagaw ito ng lalaki sa kanya at binuksan ang loudspeaker. Hello, Anastasia. Natatakot ka bang matulog mag-isa? Gusto mo bang makipag-chat saglit? Umalangaw-ngaw sa paligid ng tahimik na balcony ang lovesick na boses ni Nigel. Dahil dito namula ang mukha ni Anastasia. Ang masamang tao na ito. Bakit niya binuksan ang loudspeaker? Gayunpaman, dahil ang telepono ay nasa mga kamay ni Elliot, hindi niya ito mabawi kahit na gusto niya. Hindi na kailangan yan. Nigel, matulog ka na lang. Magandang gabi. Gusto lang ni Anastasia na tapusin ang usapan sa lalong madaling panahon. Hindi ako makatulog. Iniisip kita, alam mo ba? Sa puntong ito, wala pa ring kamalay-malay si Nigel na ang kanyang mga malalanding salita ay naririnig ng isang third party. Nigel, tumigil ka na sa pagsasalita at matulog ka na lang. Magbababa ako ngayon. Gayunpaman, nagsimulang kumilos si Nigel na spoiled. Kantahan mo ako ng kanta.
Maaari pa nga itong awiting pambata na ginagamit sa pagpapatawa kay Jared. Kung gagawin mo, matutulog na ako. Kung ayaw mo, hindi ko gagawin. Dumagundong ang ekspresyon ni Elliot nang marinig niya ang mga salitang iyon, habang ang mukha ni Anastasia ay naging kasing pula ng kamatis. Bakit kailangan niyang makatagpo ng ganoong bagay? Kabanata 200. Nigel, itigil mo na ang kalokohan mo at matulog ka na. Bababa na talaga ako ngayon. Pagkasabi niyan, sumugod si Anastasia para agawin pabalik ang kanyang telepono. Gayunpaman, ayaw itong ibalik ni Elliot. Si Anastasia ay hindi nang ahas na masyadong maingay, dahil mahirap ipaliwanag kung malaman ni Nigel na may ibang lalaki sa kanyang bahay. Siguradong masisira nito ang kanyang reputasyon. Ayoko, mabilis, isang kanta lang, hinihintay kita. Obviously, naririnig nila na nakatalikod si Nigel at matiag ang naghihintay. Nang makita kung gaano kataas ang kamay ni Elliot, tumalon si Anastasia para abutin ang kanyang telepono ngunit sa sumunod na segundo, nadatnan niya ang kanyang baywang na biglang yamakap sa isang braso, habang idiniin siya ng lalaki sa balkonahe at saktong hinalikan siya habang nakataas pa rin ang kanyang kabilang kamay. Nablangko ang isip ni Anastasia at napahiya siya sa sukdulan. Sinasadya ba niya ito? Anastasia, kantahan mo ako. Katatawanan ang malaking sanggol na ito sa pagtulog. Nagmamakaawa pa rin si Nigel sa kabilang linya. Ito ay halos mabaliw sa kanya. Paano ko magagawa iyon? Hinahalikan ako ng B***starred ng lalaking ito ngayon. Isang ideya ang biglang dumating sa kanya sa init ng sandali at inikat niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Elliot, kunwari ay isinubsob ang sarili sa halik. Nang makitang unti-unting bumababa ang kamay nito gaya ng inaasahan, mabilis na binawi ni Anastasia ang kanyang telepono at pumunta sa gilid, bahagyang humihingal. Nigel, matulog ka na lang. Ibaba ko na ngayon. Sigaw ni Anastasia sa linya bago niya pinatay ang tawag. Pagkatapos noon, tinitigan niya ang masamang lalaki. Masaya ba iyon? Dito, inosenteng sagot lang ni Elliot, nabalisa lang ako. Ikaw. Dahil ayaw nang abalahin pa siya, itinaboy sana siya ni Anastasia palabas ng bahay kung hindi dahil sa mga problema ng kanyang ama na nangangailangan ng tulong ni Elliot. Kung alam ni Nigel na si Anastasia ay talagang hinahalikan sa loob ng 10 segundo habang sila ay nasa telepono, malamang na nawala siya sa kanyang isip, dahil nangangahulugan iyon na matatalo siya sa kanyang walang hiyang pinsan. Matapos ilabas ang kanyang mahahalagang gamit sa kanyang silid, sinabi ni Anastasia sa lalaking nakaupo sa sofa bago matulog sa silid ng kanyang anak, maaga ka nang matulog. At huwag mo akong istorbohin habang natutulog ako. Pero hindi ka pa nakakaligo. Napataas ang kilay ni Elliot dahil doon. Maligo man ako o hindi ay wala sa iyo. Dahil ayaw ni Anastasia na magkataon na gumawa ng kasuklam-suklam ang lalaki, kontento na siyang mag-scroll sa kanyang telepono sa silid ng kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, hindi siya mabaho sa mataas na langit mula sa hindi pag-shower ng isang araw. Nang gabing iyon, nakuha ni Elliot ang kanyang hiling na matulog muli sa kanyang kama. Kinaumagahan, dinilat ni Anastasia ang kanyang mga mata. Noon lang niya napagtanto na natutulog siya sa kwarto ng kanyang anak at naalala niyang ginagamit ni Elliot ang kwarto niya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang 7 AM pa lang. Dahil Sabado noon, hindi inakala ni Anastasia nagising si Elliot, kaya nag-inat siya habang naglalakad patungo sa balkonahe, dahil ngayon ay isang araw kung saan siya talaga makakapagpahinga. Sa katapusan ng linggo, ang lungsod ay may nakaka-relax na pakiramdam dito, dahil ang mga tahimik na kalye ay walang karaniwang pagmamadali at pagmamadali ng trapiko sa umaga. Nagbuhos ng isang tasa ng tubig para sa kanyang sarili, naisip ni Anastasia kung ano ang dapat kainin para sa almusal, at kung kailan niya dapat sunduin ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pangunahing pinto ay biglang bumukas na nagulat sa kanya, at lumingon siya upang makita si Elliot na bumalik na may dalang almusal sa kanyang mga kamay. Ikaw, gising ka na ba? Isang natulalang Anastasia ang tumingin sa lalaki. Ako ay isang maagang ibon sa pamamagitan ng ugali. Inilapag ang almusal sa mesa, sinabi ni Elliot. Halika at kumain. Sa pagtingin sa kanya, medyo nagulat siya, iniisip na ang mga matagumpay na lalaki ay talagang may mahigpit na hawak sa kanilang oras at talagang hindi siya natulog. Habang si Anastasia ay nakaupo at kumakain kasama niya, si Elliot ay matikas na humawak ng isang piraso ng tinapay habang sinasabing walang pakialam,
maaari kitang samahan na sunduin si Jared mamaya. Kaagad, tinanggihan niya ang paniwala nito sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Hindi na kailangan yan. Ako na mismo ang pupunta. Natatakot ka ba na makita tayong magkasama ni Nigel? Tanong ni Elliot habang nakatitig sa kanya. Sa hindi niya alam na kadahilanan, ayaw lang ni Anastasia na malaman ng sinuman kung gaano siya kalapit kay Elliot. Siya nga pala, President Presgrave, tutuperin mo ang pangakong tutulungan mo ang aking ama, di ba? Pagbabago ng usapan, naisip ni Anastasia na dahil hinayaan na niyang matulog si Elliot sa kanyang kama, mas mabuting tuparin niya ang pangako nito. Siyempre gagawin ko. Nakangiting nagpatuloy si Elliot, anuman ang mga pangako ko sa iyo, palagi kong igagalang ang mga ito. Hindi makatingin sa kanyang karismatikong mga mata, nakayuko lamang si Anastasia at patuloy na kinakain ang kanyang tinapay. Salamat.